Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinapagargar na nga ni Kuting ng Norte. Itong si Harry Roque matapos ngang ilabas ang mga patunay at mga ebidensya sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Kung makikita natin mga kaibigan ay talagang masigasig at talagang matalino nga itong si Harry Roque bilang isang abogado. Ngayon nga ay talagang pinagtatangkaan na ang kanyang buhay dahil lamang sa mga ebidensya at pagpapatutsada at pagpapahiyangay kay Kuting ng Norte dahil may katotohanan naman at may mga pruweba silang ilalabas. Ngunit dito natin makikita na sobrang makapangyarihan ang pera ni Kuting ng Norte dahil kayang-kaya niyang bayaran ang mga batas nasa Pilipinas. Ngayon nga ay makikita natin na kung pag-aaralan ng mabuti ay talagang eto na ang pinakakorap na administrasyon dahil sa 3 taon na pamamahala pa lamang ni Kuting ng Norte ay marami ng binenta na ari-arian ng bansa natin katulad na lamang ng gold bar. Dito nga natin mapapatunayan na saan nila ito ipinupunta na wala naman silang mga proyekto. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan at ngayon pa nga itong si Bojing na ito ay talagang nakikialam pa at nagiging tuta na naman ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hello mga palangga. So, nakakagalit yung ginagawa ng mga buwakan ng GNMS diyan sa Kongreso. Sila Dan Fernandez, Ron Salo, Acop, Abante, at kung sino-sino pang mga hudas. Okay, mga kababayan. Actually, hindi ko nasimulan yung hearing dahil kasama ko si Attorney Trixie. Nandito siya sa Los Angeles. Ang dami na pinapagkwentuhan. Napagkwentuhan namin yung possible na pwede rin siyang gurgurin. Tapos, pagod ako dahil, hindi pa ako natutulog and everything. Actually, nung nalaman kong may hearing, naka-on lang yung laptop ko, nakahiga ako, nakatulog ako pag ganon-ganon kasi, pinakikinggan ko. Mga kababayan, ito sabi ko nga sa inyo, kailan pa kayo kikilos? Ganito na yung estado ng Pilipinas. I'll tell you about Harry Roque. Kung bakit kahit naantok na ako, kung bakit pagod na ako hindi sa laban, pero pagod ako the whole day. Dahil kasama ko nga, nag-tour kami and everything. Ito mga buwaka ng ina, dyan sa Kongreso, lahat sila na mga Digimon, yung hindi Digimon, kung may natira pa. Kinontempt nila si Harry Roque dahil dun sa isang beses na hindi siya naka-attend nung nakaraang Friday. Na ipaliwanag ni Spokes Harry Roque na kadalasan yung hearing ay every Thursday. So hindi niya na-anticipate na Friday. And based on his experience bilang isang dating mambabatas, ay bihira ang hearing ng Friday. Kasi actually naikwento niya yan sa akin nung nandito siya. Na kapag Friday, wala nang halos hearing yan kasi umuwi na ang mga buwaka ng ina sa kanilang mga probinsya. Okay? Masakit sa akin bilang tandaan ninyo, okay? Nung December of 2023, okay? I think I have to tell you, nag-reach out sa akin si Secretary Harry Roque, Spokes Harry Roque, okay? Hindi kami magkaibigan yan, okay? May isang beses na ako ay binatikos ko yan. Alam nyo yan, okay? Ganun naman talaga sa politika. Binatikos ko siya noong December, nung pumunta siya dito, na may nag-reach out sa akin, actually naikwento ko to sa kanya, pinagdudahan ko siya. Ang sabi ko, baka ito ay tao ni Satanas, ito ay gurgurin ako. Sinabi ko sa kanya yan. Pero nung nakita ko siyang lumalaban, ito, totoong nakikipaglaban, nakikita ko na totoong lumalaban to sa taong bayan. Kailangan kasi umpisan ko yung kwento. Hanggang sa umaattend siya ng maisog, yung mga speech niya na
pinapakinggan ko and everything. Even before, nung panahon ni Pangulong Duterte, na-interview ko yan. But we don't have connection at all. Wala kaming friendship na na-develop niyan. Okay? Parang professional lang talaga. Interview, dadaan ako sa secretary niya. Pero nung nakilala ko siya, nung pumunta siya dito, di ba, kinuwento ko na sa inyo, na si Harry Roque ay isang matalinong abogado na hindi naman galing sa kahirapan na pamilya, galing sa maayos na pamilya, pero sabi ko nga, cowboy, walang arte, nakikibagay kahit sa takip ng styro kumakain, walang alta-altang ganon. Kaya nagustuhan ko yung pag-uugali niya at minit ng mga tao dito sa Los Angeles. At nagustuhan siya dahil napakatotoong tao. Ngayon, nung pumunta si Harry Roque dito sa Amerika, mga palangga, dahil in-invite namin dito sa party na yan, okay? Unang-una, hindi namin ginastosan yan mula sa Pilipinas. So, in-invite ko siya, hindi siya nagsabi na, oh, Marlica, dapat i-accommodate us. Walang ganon. And we are grateful sa kanya. So, nandito siya, getting to know, mga kababayan, mga palangga. So, Washington, New York, ganyan-ganyan. So pagbalik niya, after ng event namin, that was July 21, nag-travel siya papuntang New York, Washington, tapos balik na naman uli sa Los Angeles. Unang-una, si Spokes Harry Roque, mayroon siya talagang heart problem. At mayroon siyang diabetes, mayroon siyang insulin, may problem siya. Talagang mayroon siyang medical condition. Actually, nagjo-joke pa nga kami. I have to tell you the behind the scene. Sabi ko, at na-appreciate ko, you know what? Nung pagdating niya dito, dahil first time kami, meron siyang, wala kang makikita sa kanya talaga na parang umataas to dating spokesperson. Nagjo-joke pa nga siya, naku Marlica, baka gurgurin nila ako, ganyan-ganyan. Ito, may dala-dala ko na yung 3 months kong gamot. Okay? So may pagkakataon na sabi ko sa kanya, huwag ka na kaya spokes bumalik sa Pilipinas. Kasi isa-isahin ka na kayong gurgurin doon. Naku, sabi niya, hindi. Wala naman akong dapat ipagkatakot sa kanila. Sabi ganon. Sabi ko, spokes. Okay? Kahit wala kang kasalanan, gugurgurin ka ng mga puki ng inang ito. Sabi ko, alam yan ng mga palangga ko, mga kababayan. Masakit sa akin. Alam niyo ba, nung bago siya umuwi, siyempre may mga kaibigan niya na pag nakinukwento niya, alam mo, sabi ng kaibigan ko sa ganito, wag na lang daw ako umuwi kasi gugurgurin ako ng bangag na gobyerno, ganyan-ganyan. Actually, nag-ask siya sa akin. Okay, Marlica, ano sa tingin mo? Gugurgurin ba nila ako? Literal? Or, kasi may pa-schedule na hearing na yun eh. Ang advice ko, kung later on, pag narinig ni Attorney Spokes yun, anong sabi ko sa kanya? Spokes, I think tama yung mga kaibigan mo. Kasi wala akong tiwala sa mga putang inang itong bangag na ito eh. Okay? Sabi ko, bakit hindi mo na lang kunin yung offer ng mga kaibigan mo abroad? Na magstay ka muna kasi kahit na ano pang galing mong sagot, kahit napakatalino mo, Spokes, hindi ako nagkamali. Di ba? Spokes, sinabi ko to sa'yo. Sabi ko, kahit gaano ka katalino, sabi ko, kahit gaano ka kagaling, kahit maayos ang sagot mo, tutuluyan ka ng mga waka ng inang ito. Okay? Anong sabi mo sa akin, Attorney Harry Roque? Hindi, Marlica, haharapin ko sila. Sabi niya, kasi pag hindi ako umuwi, sabi niya, sino na yung magsasalita? Alam mo yan, sabi niya, sino na yung magsasalita sa mga tao? Wala na magsasalita. Sabi niya, kaya lang ko umuwi. Wala naman akong kasalanan na ginawa sa kanila. Kaya kong sagutin. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, kunin mo na lang. Sabi ko yung alam mo, naiiyak ako palangga. Dahil nung time na yon, kino-convince ko siya. Sabi ko, Spokes, wag ka nang umuwi. Dito ka na lang kaya sa Amerika. Nandiyo-joke pa ako. Total, may 3 months ka naman na May 3 months ka naman na gamot. We will help you. We'll take care of you. Tapos hindi, sabi niya, babalik ako, wala naman akong kaya kong sagutin lahat. Tapos, pinupush ko siya. Sige na, huwag ka na bumalik doon, gugurgurin ka nila doon. Sabi ko, kilala ko yung mga demonyong yan. Kita mo naman yung mga pinagagawa, di ba? Sabi niya nang ganun, hinigiit niya. Sabi niya, kaya ko lahat sagutin yan.
Dahil wala naman silang masisilip sa akin. Sabi ko, kahit wala silang masisilip sa'yo, gugurgurin ka nila. And I'm worried, sabi ko ganon sa kanya. So nag-decide siya na umuwi siya. Okay? Na umuwi siya kasi ang sabi niya, haharapin niya tong mga demonyo na ito. Lagi ko siyang pinapalahanan, mga kababayan. Lagi ko siyang pinapalahanan kasi nga meron siyang heart condition. Okay? Nagtutusok siya ng insulin, nakikita namin, at not only me, yung mga tao dito sa mga kasama ko sa LA, nandoon kami sa room niya, nagkukwentuhan kami, talagang kinukonbinso siya, huwag ka nang bumalik doon, papatayin ka, gugurgurin ka ng mga putang inang yan. Okay? Ano nangyari ngayon? Humarap siya sa dalawang hearing, I think 3 hearing na. Tapos nung last na nakaraang Friday, okay, actually, mga kababayan, sinabi niya sa akin yon, okay, na may hearing na naman, sabi niya ng Thursday, sabi niya, okay, may hearing na naman ako nung Thursday, kasi constant na yung communication, kasi tinatanong ko siya, how's your health, kasi nakita ko siya, nag-insulin injection siya by himself. Sabi ko, how's your health, spokes? Sabi ko, you take care, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi ako makakarating doon sa hearing na yun kasi unang-una, ang dami kong may kaso ako, may ganito, and I don't feel well, mga ganyan-ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, just feel yourself kung ano yung, sabi ko sa kanya, kung ano mo lang ang kaya mong gawin. Sabi niya, pero hindi naman ako uurong doon eh. Kaya ko silang sagutin lahat. Sabi niya mga kabayan. Kaya masakit sa akin yung ginawa ng mga putang inang ito, na anong sabi nitong Dan Fernandez, ikaw na artistang pulpol na wala kayong alam dyan, mga jutang ginimis ninyo. Mga kababayan, sa hindi nakakanood ng hearing, isa sa dahilan nila, kasi ang sinasabi nila na kapag doon daw, nasa loob daw, si Spokes Harry Roque sa Kongreso, courteous naman daw, maayos naman daw. So paglabas daw, bakit daw ang sinasabi, may sinasabing against dito sa Kongreso na sinasabi ni Attorney Harry Roque, yung kanilang mga katiwalian, yung kanilang corruption. Kita ninyo kung paano kayo kontrolin. Natural. Di ba may mga rules sila doon sa Senado at sa Kongreso? Di ba? Kaya alam mo, napag-uusapan nga namin nung nandito siya. Sabi ko, Spokes, kung ako dyan, sabi ko sa pintuan pa lang ako, contempt na ako ng mga puki ng inang yan. Sabi ko, dahil hindi ako papasakop sa mga hinayupak na yan. Mga demonyo yan, sabi kong ganon. Pinagtatawanan na lang namin yung mga ganong issue. So yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan, talagang utos ni Lisa Tanas ito. Utos niya to dahil sa picture na nilabas ko. Pero bago tayo dumating doon, mga kapalangga, umattend ng 1-2, pilit nilang pinipiga. Actually, ang narinig ko na hearing, nung nagising-gising ako, mga kababayan, na inuurirat nila yung mga assets ni Spokes. And that's okay. Walang problema kung uriratin nila yung mga assets. Tama naman na ipakita sa taong bayan kung saan ba talaga nagaling yung pera niya. So naipaliwanag na, nagbenta sila ng 1.8 hectares na ari-arian, Pero lumalayo na itong mga kongresista sa Pogo issue kasi pilit nilang idinidiin si Attorney Harry Roque kasi yun po ang utos ng bangag na gobyerno. Kaya kayo na narikinig kayo ngayon, mag-speak up kayo, suportahan nyo si Harry Roque, pumunta kayo sa Congress, ipakita niyo, magbitbit kayo ng flag, mag-vigil kayo sa lahat ng naniniwala na ginugurgur tayong lahat. Doon kayo sa labas. Ipakita nyo sa mga bulok, mga demonyong ito na gugurgarin kayo isang-isa. Bakit masakit sa akin? Dahil sabi ko kay Harry, huwag ka nang umuwi dyan. Spokes, tutuluyan ka ng mga Jew. Hayaan mo na muna, sabi ko na gano'n. Tiyan mo si Pangulong Duterte, di ba? Hindi, sabi niya ng gano'n. Wala akong dapat ikatakot. Pag wala, sabi niya, alam mo, tandang-tanda ko nung sinabi niya. Bago siya, Marlica, pag hindi ako nakipaglaban, sino makikipaglaban sa kanila? Sino makikipaglaban sa mga Pilipino? Nakita mo naman, ganito na yung itsura ng gobyerno natin. Di ba? Ako talaga, pinipigilan ko siya na huwag siyang bumalik. Pero itong hinayupak naman ko, lalo na lahat, maliban lang doon sa, I don't know kung drama lang yun, yung DASA, yun yung na ayaw niyang makontempt. But anyway, the rest of the demons, mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin
na bakit daw si Harry na kapag sa loob ay courteous, maayos, pero pag nasa loob, pag nasa labas, ganito, ganyan. Imagine nyo, ayaw, pinipigilan na yung ating freedom of speech. Wag daw silang tawagin, parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD and everything. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? 50% ang SOP nyo. Ayon sa aking source, ikaw, Saldico, lahat kayo lumalamon sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayong mga hinayupa kayo. Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, Akop, mga puki ng ina nyo. Di pa kayo kunin ng dilubyo? Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tas ayaw nyong magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Nakita nyo, mga kababayan? Ayaw, the reason why, isa sa mga dahilan na gusto nilang i-contempt kasi si Harry Roque, kapag sa labas nagsasalita na may corruption sa gobyerno, nakita nyo, papatayin lahat ang inyong kalayaan, magpahayag. Ganito ka-demonyo, kaya mga kababayan, you have to get out. Pumunta kayo sa kalsada, iparinig nyo ang boses ninyo dahil hindi lang si Harry Roque ang susunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Kaka-text lang sa akin ng puting ahas. Lahat kayo gugurin dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin. Literal man or gurgurin katulad ng contempt na yan. Yan ang gagawin sa inyo, mga babae. Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo na birthday gift na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Pinipilit na pakialaman ng mga buwaka ng ina, kayo, ikaw, Fernandez, Akop, Barbers, lahat kayo salo mga jutang ginemis ninyo. Ha? Ngayon, bago ako mag-start, nabanggit yung pangalang Mr. Wu. Kasama ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., yung mga Pogo operators na yan, binigyan sila ng 750 million. Again, tinapatan ni Kim Wong ng 150 million ayon sa ating source. At yan ay nagbabiral na sa social media. Pero ayaw pick upin ng mainstream, ayaw pick upin ng mga hudas at mga taksil dyan sa Congress na ang punot dulo ng Pogo, illegal Pogo sa panahon ni Marcos o bago pa ang panahon ni Marcos ay ang hinayupak na pamilyang Araneta Romualdez Marcos. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya kung hindi kayo kikilos at hindi kayo lumabas sa bahay, kayo na ang susunod na gurgurin at merong sumpa na daladala ang mga hinayupak na ito. Kung nakikinig yung lahat ng mga maisog, lahat ng mga religious group na naniniwala na kayo ay may moral, spiritual obligation sa taong bayan, kitang-kita nyo kung paano pigilan ang malayang pamamahayag ng mga yawa ng mga kongresista na ito dyan sa bahay ng mga traidor. Yeah. Akop is makawat. Maakop. Tama, sabi ni DW ngayon. Ngayon, ito, mayroon pa lang po si Atty. Harry Roque. Okay. Sa dami na nagtanong, napilit inuugnay ako sa issue at ano ang kinalaman ko sa Pogo. O sabi niya, I am not going to argue to every single point raised. Ang tanong ko, ang kriminal na bagay ba ang ginawa ko? Meron ba? Tama. Anong ebidensya na ang Lucky South na ang nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po nagbenta kami ng pagmamay-ari ng pamilya na 1.8 hectares. Ito sinabi ko. At sinabi ko naman po na ang perang yun ay ginamit na pambili. Sa akin naman po, pwede naman po kayo magkaroon ng conclusion based sa gusto niyong palabasin. Pero eventually, ang tanong, ano ang ginawa kong mali? May ginawa ba akong krimen? Now what? Yun ang utos ni Lisa Tanas, ni Romualdez, ayon sa aking source, na i-contempt si Harry Roque.
And I hope someone from the doctors or whoever, may mga kaibigan naman si Harry Roque, na ito ay i-appealan ninyo. Meron siyang medical condition. Hindi sa dahil umarte lang na naglagay ng brace or something. Nakita namin dito na nag-insulin injection siya, may heart problem siya and everything. Ako nga, sabi ko, wag ka nang umuwi, papatayin ka ng mga puki ng inang yan. Pero sabi niya, uuwi ako. Wala akong dapat ikatakot. Kaya napakasakit bilang isang kaibigan niya. Okay? Na makita ang pang-aabuso ng mga hinayupak. Alam mo, sabi ko nga kung may kulam lang ako, habang tinitignan ko nagmi-meeting sila, sabi ko may kulam lang ako, tumatagos sa monitor, patay na to lahat ng mga to. Ang reason nila, mga kababayan, well, I think this is good. I think itong mga pangyayari, ito napakaganda. Sabi ko nga, simula pa lang, para maipakita sa taong bayan kung gaano kadimo. Kaya you have to get out. Labas na kayo. Ngayon na. Wag bukas, ngayon na. Kasi kinontempt siya, supposedly 10, pero dahil itong sinabi ng Ronsalong bobo, kasi, you know, ako ay dati mong estudyante, in consideration, ako inaanak mo, so 24 hours, illegal ang ginagawa nyo, pang-aabuso ng kapangyarihan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng mga contempt na yan para sundin ang mga bangag. Ganito po kapag bangag na ang inyong presidente. Isang napakalaking revelasyon ni Miss Cathy Binag na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus, na si Lisa Tanas ay isang pusher na binigyan siya ng pulburon o ng pinagbabawal na pulburon. Pero tahimik ang mga buwaka ng ina. So ang titirahin nila ang mga kabinete ni Pangulong Duterte. But definitely may nakahanda yan silang tira kay Cathy Binag. Ay, nako, mapalangga. Labas tayo sa lansangan. Lumabas na kayo. Nakita nyo ang ginawa kay Harry. Lumabas na kayo. Kung hindi ngayon, kailan? Huwag nyo nang paabutin ng December na lumabas kayo at mag-speak up at ipakita ang power, ang boses ng bayan. Dahil uubusin kayo. Hindi lang ang Harry Roque. Uubusin kayong lahat. Literal man o hindi. Uubusin ang pera ninyo, uubusin ang dugo ng taong bayan, lahat kayo. Spokes Harry, hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa iyo. Gugurgurin kanila by hook or by crook. Dahil sa inilabas kong picture. Okay? Dahil naging magkaibigan kami ni Harry, ay pinagbibintangan, si Harry. Bago ko pa nakilala si Harry Roque, ang dami ng puting ahas na nag-report sa akin. Attorney Trixie Angeles, nagkukwento kami kanina. Sinong gumorgor sa kanya? Si Satanas. Okay? Attorney Trixie. I said sorry, Attorney Trixie. Yung nakaraan na may mga sinasabi ko ako, I said sorry. No, sabi niya, you don't need to say sorry. Sabi niya, ay, naintindihan kita kasi taong gobyerno ako noon eh. Sabi niya, naintindihan kita. But, bilang isang tao na na-acknowledge ko, I know I said something, pero naintindihan niya ako, naintindihan kita. Dati hindi kita naintindihan. Sabi niya sa akin, hindi kita naintindihan noon dahil hindi ko pa rin nakikita yung pambubudol sa atin. But now, sabi niya, I totally understand you. I even said sorry kaya Spokes Harry Roque dahil binatikos ko rin siya noon. Diba? Hindi mahirap mag-sorry sa taong sincero. At nakita ko, okay? Nakita ko tong mga taong to na binatikos ko na tinataya din nila ang buhay. Napag-usapan nga namin ni Attorney Trix, huwag ka na kaya bumalik. Baka gurgurin ka nila. Before this hearing, di pa namin alam Diba? Huwag ka na kaya. Sabi ko na kasi dito naman yung family niya. Huwag ka na bumalik. Gurgurin. Sabi niya, wala. The same thing with Harry. Bakit? Anong kasalanan ko? Iisa-isahin kayo mga palangga. Ito si Spokes Harry, si Attorney Trixie, si Pangulong Duterte, si Inday Sara. Diba? Sila Mayor Rama, sila Mayor Governor Hubahim, sila Governor Mamba. Lahat kayo isa-isahin, mga kababayan. Sobrang demonyo to mga to. I am praying na na kayo ay lumabas, ipakita nyo ang suporta kay Harry Roque. Dahil kung ako hindi lang pinabricate ng mga crime, ng mga ginawa ni Lisa Tanas na crime,
Ako ang unang pupunta dyan. Pero nag-fabricate sila ng crime sa akin para pagtungtong ko sa airport, uhuli nila ako, gugurgurin nila ako, palalabasin nila na aksidente ako, or what. Kung ako nandyan, sabi ko kay Smoke Sari, kung hindi ako pinabricate, ako ang mauuna dyan sa kalsada. Paano ako makakapunta ako sa kalsada? Kung sa airport pa lang, papatayin na nila ako. Ayaw nila lumaban ng parehas. Gagamitin nila yung pang-aabuso ng batas. Do you think kung urungan ko yung mga yan? Kahit kamao sa kamao, kaya kong isubo to sa pagmumuka nilang lahat kung lalaban sila ng parehas. Kaso traidor. Paano ka makakalaban ng mga yan? Tatamnan ka ng kaso. Katulad ng ginawa nila kay distressed mother. Kung lalaban kayo mga jutang generasyon ng kamao sa kamao, uubusin ko lahat kayo sa pamamagitan nito. Pero hindi kayo lalaban dahil bangag kayo. Sa lahat ng mga supporters ng taong bayan, lumabas kayo dahil kayo nang gugurgurin. Ako ang magsasabi sa inyo na si Harry Roque ay pinigilan ko yan na huwag ka nang umuwi. Dahil syempre, may nakakarating sa kanya at ako may nakakarating din sa akin. Smokes, huwag ka nang bumalik doon. We will take care of you here. Ay hindi, sabi niya, wala naman. Actually, may offer sa akin sa ganitong bansa. So you take, sabi pa nga niya, sa ganito kaya, sabi niya, magtuturo na lang ako. Sabi ko, napakatalino mo naman. International